Matapos namang maisip iyon, ay pilit pinakalma ng prinsesa ang kanyang sarili at sinabi na hindi ito ang oras para mawalan siya ng pag-asa, dahil ang pangunahing kailangan niyang gawin ay muling itayo ang kanilang kaharian at maibalik ito sa normal nitong kalagayan. Naisip din niya na napakarami pa niyang kailangang gawin upang isipin ang ganitong mga bagay. Ngunit habang iniisip pa niya ito, ay biglang nagbago ang kanyang kasuotan at nagkaroon pa siya ng munting korona sa kanyang ulo, kaya nagtataka siya kung ano ang nangyari. Ngunit bago pa man masagot ang kanyang katanungan, ay narinig niya at ng kanyang mga kasama ang sigawan ng mga tao na pinupuri siya bilang kanilang reyna. Habang pinagmamasdan naman ng grupo ang napakaraming tao sa kanilang harapan, na inakala nilang namatay ng lahat, ay gulat na gulat siyang napatanong kung ano ang nangyari. Pero kasasabi pa lamang niya nito, ay narinig niya mula sa kanyang likuran ang kanyang ama't ina na sinasabi na ang kanilang munting prinsesa ay malaki na, kaya ito na ang tamang oras para ipasa ang korona sa kanya. Nang tingnan naman ng prinsesa ang kanyang mga magulang, ay nakita niyang muling nabuhay ang mga ito. Kaya habang hindi pa siya makapaniwala sa pangyayaring ito, ay lumapit sa kanya ang kanyang mga magulang at tinanong siya kung bakit siya umiiyak, dahil ang araw na ito ay isang napakalaking araw para sa kanya, dahil ito ang araw kung saan ipapasa na nila ang korona sa kanya at magiging bagong reyna ng kanilang Kingdom of Aristotle. Hindi naman mapigilan ng prinsesa ang kanyang pag-iyak, kaya sinabi na lamang niya na wala ito, dahil hindi niya inaasahan kung paanong napakabilis na nagbago ng mga pangyayari, kaya hindi pa rin siya nakaka-recover sa kanyang pagkagulat. Kasabay nito ay naisip din niya kung lahat ba ng ito ay totoo na nangyayari. Ngunit pagkasabi niya nito, ay naalala niya ang isang bagay kaya napatingin siya sa itaas, at dito nga ay nakita niya ang legendary hero at ang demon queen na nagmamasid sa kanila. Habang kumakaway naman si Leping sa prinsesa, ay sinabi niya kay Elizabeth na hindi niya inaasahan na tutulong siya ng ganito kalaki sa kanila. Ngumiti naman sa kanya si Elizabeth at sinabi na kaya niya ginawa ang lahat ng iyon ay dahil sa kanya, dahil naalala niya ang sinabi nito noong una na kapag kumilos siya, ay kailangang perpekto. Kaya ginawa niya ang lahat ng ito at dinagdagan pa niya ng malaking bonus. Pagkasabi naman niya nito, ay biglang naisip ni Leping na para kay Elizabeth, ang mundong ito ay parang isang malaking laruan lamang na pinaiikot niya sa kanyang kamay, at kung lalayunan niya ay magiging magulo ito o mapayapa sa anumang oras niya naisin. Kaya dahil dito, ay napabuntong hininga siya at sinabi na hindi na niya maunawaan kung ano pa ang kahulugan ng pag-iral niya bilang isang legendary hero. Dahil naman sa narinig niyang ito, ay biglang kinabahan si Elizabeth at napatanong kung dahil ba sa kanyang sobrang saya, ay nasobrahan din ang kanyang ginawa. Dahil sa resulta ng kanyang mga nagawa, ang mga taong ito ay hindi na magagawang sanayin ang kanilang mga sarili, at dahil din doon ay mawawalan na ng gana si Leping na panuurin ang mga ordinaryong taong katulad nila. Kaya sa pagsasaisip ng lahat ng ito, ay agad na sinabi ni Elizabeth na hindi na niya kailangang mag-isip patungkol dito, dahil sa sandaling ito ay wawasakin niyang muli ang lahat ng kanyang mga binuo. Sa pagkagulat naman sa sinabing ito ni Elizabeth, ay agad na tumawa si Leping at binago ang usapan, sinasabing oras na para sila ay umuwi. Sinabi pa niya na nauunawaan na niya ang kanyang layunin, dahil ang lahat ng kanyang mga alalahanin ay lumipas na at hindi na niya dapat isipin pa. Ngayong magkasama na sila, hindi na rin niya kailangan pang labis na isipin ang kanyang mga responsibilidad bilang hero, dahil sa ngayon ay hindi na iyon importante. Dahil kasama na niya siya, at sa sandaling ito, ang hinihiling na lamang niya ay maging mapayapa na ang mundo sa lalong madaling panahon, sa gayon ay makakapamuhay na sila ng masaya na magkasama. Sa pagkarinig naman nito, ay napatanong si Elizabeth sa kanyang sarili kung ano ang tinutukoy ni Leping na responsibilidad bilang hero at ang kahulugan ng kanyang pag-iral. Ngunit sa huli ay sinabi rin niya sa kanyang sarili na ito marahil ang paraan ni Leping ng pagpapaliwanag ng kanyang mga kaalaman, sa pamamagitan ng pagpaparanas sa kanya ng iba't ibang mga kaganapan tulad nito. Kaya dahil dito, ay bigla niyang niyakap si Leping at sinabi na nakakainis ito dahil sa kanyang masalimuot na pagsasalita. Kasunod nito ay ginamit na niya ang kanyang kapangyarihan upang i-teleport sila pabalik sa kanilang bahay.
Matapos namang tuluyang maglaho, ay nanatili pa ring nakatanaw sa kanilang lokasyon ang prinsesa at naisip na bagamat ang kanyang mga alaala ay tila binago, ay malinaw pa rin niyang naaalala na ang legendary Demon Queen na si Elizabeth ang tumulong sa kanila, sa pamamagitan ng paggamit ng kanyang magic upang baguhin ang realidad at muling buhayin ang lahat ng mga namatay, at ibalik sa dati ang kanilang kaharian. Kaya dahil dito, ay nangako siya sa kanyang sarili na simula ngayon ay kakalimutan na niya ang tungkol sa science at magpo-focus sa pag-aaral ng magic. Sa gayon ay magagawa niyang maabot ang mga nagagawa ng Demon Queen. Samantala, sa bahay ni Leping ay makikitang bumalik na ang Lightning Fairy. At sa sandaling bumalik siya, ay nagpatawag siya ng Elemental Squad meeting. At pagkasabi nga niya nito, ay isa-isa nang lumitaw ang kanyang mga kasamahan, ang apoy na nagmumula sa gas stove, ang tubig na nagmumula sa gripo, ang kulay gintong elemental fairy mula sa mga kutsilyo, at ang huli ay ang munting nilalang na nagmula naman sa sahig ng bahay. Kasunod nito, ay lumitaw naman mula sa kontador ng kuryente ang lightning fairy. Ngunit sa pagkakataong ito, ay iba na ang anyo nito, at ang mas tamang sabihin ay bumalik na ito sa orihinal niyang anyo. Pagkatapos, ay sinabi nito na muntik na siyang nakagawa ng isang malaking kamalian sa kanilang may likha. Sa kabutihang palad, ay napigilan niya ang maliit na bahagi ng kanyang sarili at naibalik ito sa kanyang orihinal na katawan. Ang Lightning Fairy na ito pala ngayon ay mayroon ng level na isang Demon God 9 star. Kasunod nito, ay sinabi niya na para sa Indoor Strongest Tournament para sa taong ito, ang kanilang Elemental Squad ay sasali. Bilang tugon, ay sinabi naman ng Fire Fairy, na isang Demon God 8 star, nakalimutan niya na iyon. Dahil kahit na bumalik pa siya sa kanyang pinakamalakas na estado, ay sa huli ay magiging runner-up lang din sila sa tournament na iyon. Kinontra naman ito ng Gold Fairy, na isang Demon God 9 star, at sinabi na kung magagawa nilang magsanib, ay mayroon silang maliit na tsansa na manalo. Natuwa naman ang Lightning Fairy nang marinig ito at sinabi na talagang nauunawaan siyang mabuti ng Gold Fairy. Sinabi pa niya na ngayong naka-recover na siya sa kanyang pinakamalakas na estado, ay magagawa na nila ang kanilang Elemental Fusion upang sumali sa tournament. Samantala, habang binubuli ng Fire Fairy ang Water Fairy, ay sinabi nito na silang mga outsiders ay kailangang sumanib sa mga nilikha ni Leping para mailabas nila ang kanilang pinakamalakas na kapangyarihan. Lalo namang nena sa kanya ang Fire Fairy at sinabi na pinaalala pa talaga nito ang nakakainis na katotohanang iyon sa kanila. Sinabi naman ng Gold Fairy na kapag naisagawa na nila ang kanilang Elemental Fusion, ay magagawa na rin nilang makabuo ng kanilang temporary realm. At sa tulong ng realm na ito, ay magagawa din nilang mailabas ang kanilang pinakamalakas na kapangyarihan, katulad ng mga culinary life forms na binuo ng kanilang creator na si Leping, na mayroon ding kanilang exclusive realm, kung saan ang kanilang lakas ay ilang beses na mas malakas kaysa sa totoong mundo. Sinabi naman ng Lightning Fairy na bagamat silang mga elemental fairies ay talagang mga outsiders lamang na mas piniling manirahan dito dahil sa paghanga nila sa creator, ay kung pagdating naman sa mga ambag dito sa bahay, ay kapag sinabi nila na sila ang pangalawa, ay walang maglalakas loob na magsabi na sila ang mangganguna. Dahil karamihan sa mga nilikha ng creator ay ginagamit ang kanilang enerhiya. Kaya sinabi niya na pagdating ng Indoor Strongest Tournament, ay kailangan nilang manalo. Sa gayon ay mapatunayan nila ang kanilang katayuan at kahalagahan. At upang magawa ito, ay hindi sasapat ang kanyang sariling lakas, kaya hinimok niya ang kanyang mga kasama na makipag-cooperate sa kanya upang maisakatuparan ang plano nilang ito. Kasunod nito, ay itinuon niya ang kanyang pansin sa Earthwood Fairy, sinasabing kailangan nila ang kanyang lakas dahil siya rin ang may pinakamataas na seniority sa kanilang mga elemental fairies. Sandali namang natigilan ang Earthwood Fairy, na mayroong peak Demon God level. At pagkatapos, ay biglang sumigaw, at sa paggawa nito ay agad na naunawaan ng kanyang mga kasama ang ibig nitong sabihin. At iyon nga ay ang pagbabalik ng kanilang creator sa bahay. Dahil dito, ay agad na naghiwa-hiwalay ang grupo ng mga elemental fairies at bumalik sa kani-kanilang mga posisyon. Kasunod nito, ay bumukas na nga ang pinto,
at makikita ang masayang si Leping, at ang naglalambing pa rin sa kanya na Demon Queen na si Elizabeth. Kasunod nito, ay naupo ang dalawa sa sofa at inutusan ang kanyang alagang aso na ikuha sila ng 2 soda. Agad namang sumunod ang munting aso, at sa pagbukas niya ng pinto ng ref, ay bumungad sa kanya ang Lightning Fairy, tinatawag siyang kanyang boss, at sinabing ang kanilang Elemental Squad ay gustong sumali para sa Indoor Strongest Tournament para sa taong ito. Bilang tugon naman, ay sinabi ng munting aso na may lakas pa talaga ng loob ang mga ito na sumali sa kompetisyon, gayong muntik na itong gumawa ng malaking kaguluhan. Tinanong din niya ang Lightning Fairy kung paano niya gustong pagbayaran ang kalapastanganan na ginawa nito sa kanilang creator. Dito na po nagtatapos ang pinakabagong chapter. Kung nagustuhan ninyo ang episode na ito, paki-comment naman ng heart at paki-like na rin, malaking tulong na yan para sa channel. At kung nagawa na ninyo, maraming salamat sa inyong suporta. Hanggang sa susunod na episode.